Okay. So, muli po, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ang ating lesson for tonight is stakeholder theory and CSR. So, nandito pa rin po tayo sa ating subject na corporate social responsibility and social work. So, nandito na po tayo sa ating pangatlong lesson at ang ating po pag-aaralan dito ang tinatawag nating stakeholder theory. So, sa mundo pong ito ngayon, ang ating pong mga businesses ay maraming mga sistema or ecosystems of relationship. So, konektado po siya sa mga iba't ibang relasyon. No? Ibig sabihin, iba't ibang mga ugnayan niya, no? Base sa kanyang pangangailangan sa kanyang business. Okay, so understanding this effectively and managing this relationship will create a success to the corporation, success to the CSR if we have good management of this relationship. So this lesson we will now examine one of a study on the different relationships within the CSR, within the company. Ano ba yung mga konsiderasyon ng CSR? Ano ba yung mga dapat alagaan ng isang business para maging successful siya? Ano po? So we will examine this one theory, which is the stakeholder theory, and we will have some uh, suggestions on how to manage this properly, no? And how this will be a cornerstone, no? Paano ito magiging uh, isang haligi ng CSR sa pagkaunawa natin ng stakeholder theory na ito. Okay po ba? Simulan po natin. Mga ma'am and sir, nandyan ba kayo? Okay, sige po, kinig-kinig lang kayo dyan ha. Tamang kinig-kinig lang ha. Sige, okay po. So, objective po natin ngayon, we will analyze the different interest and influence of this key stakeholder group in relation to CSR. So we will study the different interests of these key stakeholders. Number two, we will appreciate the ethical importance of considering the stakeholders' perspective. Ibig sabihin, titignan natin kung ano yung ethical consideration sa perspective ng mga stakeholder na ito sa pagdidesisyon. At bandang huli po, third objective natin is we will create in our mind a stakeholder map of a given organization. So, tignan natin kung magbibigay tayo ng mga halimbawa. No? Sabihin, sino yung mga kumpanyang imamapping natin ng stakeholder mapping, no? As we discuss later. Okay po, so define muna po natin yung tinatawag nating stakeholder. Ang ibig sabihin po ng stakeholder, yan po yung mayroong interest sa isang organisasyon, hindi lang po simpleng interest, kundi meron apektado rin sila ng organisasyon. No? Sabihin, may interest at apektado sa organisasyon. Ano yung pagiging apektado niya sa objective, sa layunin, sa gawa, sa pagkilos, at sa mga policies, no? O kaya mga rules na binabigay ng organisasyon na to. Apektado siya ng organisasyon na to base sa rules. Stakeholder siya. Kung may mining company at itinayo yan sa isang bundok at merong indigenous people dyan, stakeholder ang indigenous people. Kung yan ay isang area na maraming puno, stakeholder ang DENR dahil kailangan kumuha ng permit. No? Sino bang stakeholder dyan? Yung local government unit. No? Yung mga magiging empleyado ng mining company na yun. Nakakasunod po tayo? So yun po yung stakeholder. Kung sino yung mga tao o grupo na merong interes at apektado ng organisasyon na yun. Nakakasunod po? Okay, so this definition encompasses the wide range of entities. So lahat po ng klase ng entities na kasama, involved, may concern, apektado ng action, objectives, and policies ng company ay parte po ng stakeholders. So yan po ang stakeholder theory. So sabi po dyan, importante ang stakeholder. Dahil number one, sila ang may impluensya sa organisasyon kung ito ay magiging successful o hindi. Ito rin sila rin yung epekto ng kanilang reputasyon, sabihin yung paningin ng tao sa kanila, yung kanilang kita, no? Yung kanilang magiging kapital, yung pagsunod nila sa mga batas, at yung kanilang pagkakaroon ng paggamit
ng resources, no? Next is the sustainable value creation. Ibig sabihin, yung pagiging long-term ng kumpanya, nakadepende rin yan sa mga stakeholders. Ano ba po? Yung tinatawag nating ethical responsibility na meron obligasyon ang mga kumpanya na na bigyang pansin ang mga apektado ng kanilang operation. At bilang panghuli, yung risk management po na tinatawag natin, no? Proactive stakeholder engagement identifies and mitigates potential risk and conflict. So ito po yung papakita natin sa ating next slide, yung pinaka-visual tool para ma-analyze po natin sino-sino ba ang ating mga stakeholders. So ito po yan. No? So kita po nyo, no? Nakikita nyo po mga ma'am and sir, sa kumpanya, nakagitna siya, iyan po ang mga tinatawag nating internal stakeholder at external stakeholder. No? Sa loob po ng internal stakeholder na mahalaga, ang mga empleyado, number 1. Ang mga managers, no? At yung may-ari, yan ay stakeholder at mahalaga sila sa operation ng bawat kumpanya. Ganon din po, equally important din yung mga external stakeholders na may concern at apektado sa kumpanya. Nandyan po yung mga suppliers, no? Yung lipunan mismo, yung gobyerno, yung mga nagpapautang, no? Interesado rin sila sa company, stakeholder din sila. Shareholders, yung mga nag-ambag sa kapital. At higit sa lahat, no? Not the least, is the customers. No? So, yan po yung illustration ng stakeholder theory. No? Isa-isahin po natin yan. No? Unang-una po ang mga empleyado. They are called as the backbone of any organization. So, the employees are very deeply invested in the company if they're paid properly. No? Minsan, okay na paid ka, no? Kesa titiisin mo lahat basta you are properly paid. No? Ano pa po? Safe and supporting working conditions. Yung iyong kalagayan ay ligtas at supportive yung mga taong nakapaligid. Makakapag-develop ka as professional, healthy ang work-life balance, no? Yung mga bagay na yan. Ano pa po? Next is the managers. Ang mga manager, yan yung sandwich, no? Yan yung nasa gitna ng may-ari at ng mga empleyado. Mahirap maging manager because you are focusing on the goals of the organization to effectively implement strategies to lead the team in ensuring the efficient resource allocation. And thirdly is the owners. So their concern is about the profitability. So yung pagkita and long-term growth of the organization. So the owners provide necessary capital, define strategic direction. So sila nagbibigay ng kapital, ang gusto nila makita yung profit at yung long-term na paglago ng isang kumpanya at nag-expect sila na merong return sa kanilang investment. So yan ang internal stakeholders, no? May-ari, mga managers at mga empleyado. So punta naman po tayo sa tinatawag nating external stakeholders, no? Yan. So ito po yung mga tinatawag nating external stakeholders. Nandiyan yung creditors, shareholders, and customers. No? Yan po yung ating mga external shareholders. Kasama din dyan yung suppliers, society, and government. No? So creditors, yan yung mga nagpapautang. Shareholders, yan yung mga magkaroon sila ng stock, no, dividends. Tapos nandyan din yung mga tinatawag nating customers. No? Bilang ating parte ng external shareholders, no? Kasama po diyan, no? Wala lang dito sa slide yung suppliers, society, and government as part of the external shareholders, no? Sila ay may concern, sila ay mayroong apektado at kasama sa mga organisasyon, no? Sa mga kumpanya. So yan po yung tinatawag nating stakeholder theory. Balikan lang natin yung pinaka overview po niyan, ano? So yan po siya, no? Internal stakeholders, external stakeholders,
Ayan po yung pinaka-stakeholder theory. Gets nyo po? No? Alam nyo na po yan, ano? Kayang-kaya natin tandaan yan. Ganyan lamang po kasimple ang stakeholder theory. Ngayon po, meron naman tayong tinatawag na stakeholder map. Yan. So, ang stakeholder map, yan po ay isang paraan para malaman natin gaano dapat natin bibigyan ng ano ba tawag dyan? Ika-categorize natin yung mga stakeholder para malaman po natin kung ano po yung bibigyan natin ng talagang bibigyan natin ng priority sa management as stakeholder. So through the stakeholder map, malalaman po natin kung sino yung dapat natin bigyan ng priority sa pagmamanage ng mga stakeholder. So ano po yung mga dalawang aspeto in consideration with the stakeholder mapping. Number one is the interests of the stakeholder. So kung ang mataas ang interest ng isang stakeholder, dapat lagi siyang informed. Pero mababa ang kanyang impluwensya. Ganun ba? So dalawa po yan, ano? Interest and influence of the stakeholder. Gaano kalakas siya mag-impluwensya. So kung mababa ang interest ng stakeholder at mababa ang impluwensya niya, so just minimal contact. No? So kung mataas ang impluwensya, mababa ang interest, anticipate and meet ang influence, anticipate and meet needs. Mataas ang interest, mababa ang influence, so just completely informed. And if there's a high interest and high influence, manage most thoroughly. So that's how you will manage the stakeholder. We can also apply this in our work, no? Not only in corporate social responsibility, but in our workplace. We should consider and map those who need to be prioritized as stakeholders sa ating mga trabaho. Sino ang maraming interes, sino ang maimpluwensya, at ito ang dapat nating gawin sa kanila. Nakakasunod po? Nandiyan pa po ba kayo? 32 lang tayo sa klase. Okay, sige po. So, ano po yan? Konting discussion lang. The power, interest, greed. Yan. So, represents the stakeholder ability to impact to the organization or project. Yan yung influence. No, yung impact niya. Gaano siya makakabigay, nakakaambag doon sa organisasyon. At interest, gaano kalaki yung kanyang involvement or concern dyan. So ano po yung first box? Yung manage closely. No? Parang second box yan. No? Yung pinakamataas. High influence, high interest. Yan daw talaga dapat yung binibigyang pansing maigi. Yung stakeholder na yan. Sapagkat yan ang talagang magkakaroon ng magandang impluwensya, no? Magandang resulta sa loob ng organisasyon. No? Meron silang power to impact, and they are highly interested. Sino-sino sila? Sila yung investors, major clients, and regulatory bodies. So we must actively engage them, build strong relationship, and address their concerns promptly, mabilisan, pag high influence and high interest. Paano naman yung keep them satisfied? High influence pero wala silang masyadong interest. May ganun, ano? So ito yung mga dapat satisfied sila at iwasan natin yung disruptions sa kanila. So influential but passive investors, powerful industry organization. So you must maintain regular communication with them and ensure that they are informed about the development for this high influence and low interest. Next is keep them informed. The low influence but they have the high interests. So itong mga to ay dapat patuloy din silang balitaan tungkol sa nangyayari para maiwasan yung mga misunderstanding. Sino-sino tong mga to? Yung community groups, local media, at yung mga ilang empleyado. So we must provide regular updates to them, information to these stakeholders, fostering transparency and trust. So dito naman tayo sa monitor, yung pinaka-lowest natin, no? Low influence, low interest. Stakeholders in this quadrant have low power, low interest. So they have minimal attention. So they require minimal attention and should be, but kailangan pa rin silang i-monitor. Ito yung mga malalayong stakeholder, mga passive observers. So we should keep a general eye on this and focus on our resources on a more influential and more interested group.
So that is the stakeholder mapping. No, balikan lang po natin ito, yung ating pinaka-figure, no. So yan lang po ang stakeholder mapping. So imaginein po ninyo ang isang kumpanya or nasa isang work kayo. Sino ang mga taong matataas ang impluwensya? So you should manage them thoroughly. Mataas ang interest, mataas ang impluwensya, manage them. Mataas ang impluwensya pero hindi masyado interesado, you must anticipate and you must keep them satisfied. Meron na mga mababang impluwensya pero mataas ang interest. According to stakeholder theory, keep them informed. No? At kung mababa naman ang interest at mababa din ang impluwensya, a general monitoring thing will do. No? Regular minimal contact. Nakakasunod po tayo, mga ma'am and sir? So yan po yung konsepto ng stakeholder theory. Tinignan natin kung sino ang internal stakeholder, sino ang mga external stakeholder, at paano sila i-map, paano sila malaman kung sino-sino ang mga stakeholder na ito. Ano po? So applying stakeholder analysis. So number one is let's identify who's the stakeholders, the internal and external. Let's see, halimbawa DSWD. Sino po ang mga internal stakeholders dyan? No? At ang mga external stakeholders dyan. No? Assessing the influence and interest. So tingnan natin kung ano ba yung, let's evaluate the level of influence and interest. No? Mapping stakeholders and developing engagement strategies. So ayan po siya. No? That's how we apply the stakeholder analysis. Ano pa po? The benefit of stakeholder analysis. So pag alam po natin ito, our decision making will improve by considering the different or diverse perspectives. Enhance risk management by identifying potential conflicts and strengthen relationship with key stakeholders. Lalakas yung relasyon natin sa mga stakeholder na ito. Gaganda, no? Mawawala yung mga risk, hindi masyado magkakaroon ng problema kasi we are already anticipating the potential conflicts, and we will improve our decision making, and the likelihood of the project success will increase. So that is our lesson for tonight, no? Diba? It's very short but concise but very fruitful, since we already discussed about the stakeholder theory and how to map our stakeholders. So for the conclusion of our lesson for tonight, it is always essential in this effective stakeholder management as a company or even to our work in our agency. Applying the stakeholder theory is essential to build trust, mitigate risk, and create a sustainable value. So by understanding with the stakeholders, organization enhance their CSR performance. Makikita natin kanino dapat tayo mag-improve ng CSR. Alam natin ngayon, nakita natin sino-sino ba yung mga merong koneksyon sa kumpanyang ito. At sila yung ating pwedeng panggalingan ng CSR at maging mga beneficiary ng CSR sa pamamagitan ng pagkakaalam natin sa stakeholder theory. No? So by this, performance and contribute to a more equitable and sustainable future. Okay, so for our discussion question for tonight, how can stakeholder mapping be utilized by social workers to advocate for the inclusion of marginalized population in corporate social responsibility initiative? Paano daw natin ito magagamit para makapag-advocate pa tayo na mas masali ang mga marginalized groups sa CSR initiatives? No. Number 2, what are the different ethical considerations as social workers must address when acting as intermediaries between corporation and community stakeholders within CSR program? Ano daw yung mga ethical consideration natin pag tayo ay pumapagitna sa community at sa corporations? No? Siyempre, dapat titignan natin at ating pa-prioritize yung pangangailangan ng ating community stakeholders, no? Pakikinig sa kanila, yan yung pagiging ethical, no? Considering what is their take to a certain project. And number 3,
to what extent can social work principles influence corporations to adopt a community-centered approach to TSR, moving beyond risk management and reputational concerns? So, ano daw, hanggang saan ang ating mga prinsipyo, no, para impluwensyahan natin itong mga korporasyon na to para mag-adapt ng community-centered approach sa CSR. No? So, kailangan sa community-centered CSR, dapat ma-convince natin yung mga corporation na mas magiging effective pag yung proyekto ay tunay na nakakatugon sa kanilang pangangailangan. No? So, di pa rin tayo aalis doon sa tinatawag nating triple bottom line approach, no? Yung profit, planet, and people. So that is our discussion for Lesson 3, Stakeholder Theory and CSR under the Corporate Social Responsibility and Social Work subject.